Sabi ko mag-isa ka na maayos, ha? Nanay, nasasaktan ako! Pakialam ko, hindi ka kasi nakikinig. Ate, kasi wala kasi bumili. Anong gagawin ko dun? Tapos, anong gagawin ko dito, ha? 200 pesos is not enough! Ate, nasasaktan ako! Nung oras na. Parang Baka needed ako ni ate dun. ata yung nararamdaman ko ngayong araw na to. Lala. Ay, Ale! Okay ka lang! Ale! Ale! Uy! Uy! Ale! Tulong! Tulong! Diyos ko po! Ale! Tulong! Tulong po! Ale! Diyos ko! Paano na to? Tulong po! Diyos ko! Ale! Diyos ko! Bigat-bigat mo pa naman! Diyos ko, Ale! Gagawin ko nito! Ale! Ale! Ale, tayo ka muna, Ale! Ale, tayo ka muna! Inom ka muna ng tubig. Kunan mo kita. Ito, Ale, oh. Sko, ang init pa naman. May lagnat ka. Ale, ano ba nangyari sa'yo? Nanakawan kasi ako dun sa may daanan tapos pilit ko hinahabol yung nagnanakaw kaso hindi ko na maabutan eh. Kaya nanginig ako sa gutom. Tsaka nawaw na ako. Salamat ka pala. Yun pala. May lagnat ka eh. Bilhan mo lang kita ng ng gamot. Sige. Babalik lang ako. Akin na yung tubig. Sige. Ano to? Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Sino nagpapasok sa'yo dito? Ma'am. Magnanakaw ka siguro, no? Ma'am, magpapaliwanag po ako. May nakasalubong sa akin kanina tapos dinala niya ako dito eh. Bahay daw Sino? niya to. Hindi ko alam yung pangalan niya pero nagmamalasakit po siyang dalhin ako dito eh. Siguro pumasok ko mag-isa dito, no? Kasi hindi sarado yung pintuan. Halata na bukas yung pintuan. Binuksan mo siguro. Ma'am, antayin na lang natin yung nagdala sa akin dito kasi bibili daw siya ng gamot eh. Paano ako maniniwala sa'yo, ha? Yung mukha mo halatang talagang magnanakaw. Hindi, Siguro acting mo lang yan. Modus mo. May kasama ka siguro, no? Saan yung kasama mo? Hindi ma'am. Pagmumukha mo, babae na to? Antayin na lang po natin yung... Antayin? Ate! Nandito ka na pala? Oh, Kayla! Sino siya? Nakita ko kasi si Ali kanina sa kalye. Tsaka naawa naman ako. Kawawa naman kung hayaan ko lang doon nakahiga eh. Teka lang, Kayla. Wala kang karapatan magpapasok ng ibang tao dito, ha? Ako ang may-ari dito. Hindi ikaw. Pero ate, kawawa naman si Ali kung hahayaan ko lang doon. Eh, nakabili na nga ako ng gamit para sa kanya eh. Ano, Kayla? Tama ba yung narinig ko? Bumili ka ng gamot para sa kanya? Bakit? Yung binigay ko ba na 500 dyan mo kinuha yung pambili ng gamot? Eh ate, ang ano lang naman ito? Affordable lang ito ate, tsaka kawawa si Ali ate. Kayla, hindi kita binigyan ng pera, ha? Para ibili mo lang ng gamot, lalo na sa babaeng to, na hindi mo kilala? Kayla, alis na lang siguro ako. Dapat lang. Umalis ka na. Ate naman, may lagnat yung tao. Wala akong pakialam, Kayla. Bahay ko to. At saka ikaw, dapat rumispeto ka, ha? Kung anong desisyon na gusto ko. Wala akong pakialam kahit mahimatay pa siya dyan sa kalsada. Wala akong pakialam. Ang akin lang, paalisin mo siya. At ikaw, ha? Hindi na kita bibigyan ng pera. Ate naman, kukunin mo na lang tong gamot. Tsaka inom ka ha. Teklo yan. Salamat na pala sa pagtulong sa akin ha. Walang ano man yan, Ale. Alam ko, modus to eh. Ate naman, alam mo namang may sakit yung tao, tas ginaganyan mo. Alis! Bilisan mo! Ikaw, Kayla, ha? Ayusin mo yung pag-uugali mo. Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos mo sa school, dumiretso ka sa palengke? Sorry, ate. Sorry ka dyan. Nawa lang ako sa Ali kanina. Alam mo, Kayla, di ba ayaw na ayaw ko yung may pinapasok na ibang tao dito sa bahay ko? Opo, ate. Sorry na po. Tsaka, di ba sabi ko magtinda ka ng isda sa palengke? Para naman may silbi ka at may ibigay ka sa akin na pera. Ano tong bumili ka pa talaga ng gamot para ibigay doon sa babaeng hindi mo naman kilala? Sorry, ate. Hindi na mauulit. Di na mauulit. Umalis ka na nga! Tanga-tanga na to. Di nakikinig.
Grabe, nakakapagod. Init pala sa labas. Uy, ate. O ano? Magkano yung naibenta mo? Ito lang po. Tingnan ko nito. Kayla, 200 pesos? Halika nga dito! Ate, kasi... Anong gagawin ko dito sa 200 pesos, Wala ha? kasing namimili ng isda ngayon, ate. Tapos, kasalanan ko pa. Kung walang namili. Di ba sabi ko magbenta ka ng maayos, ha? Manana, nasasaktan ako! Pakialam ko, hindi ka kasi nakikinig. Ate, kasi wala kasi bumili. Anong gagawin ko dun? Tapos, anong gagawin ko dito, ha? 200 pesos is not enough! Ate, nasasaktan ako! Ikaw, ha? Sinasabi ko sa'yo, next time makinig ka sa akin. Magbenta ka ng maayos. Saka na yan! Alam mo, Kayla, pagod na ako sa'yo. Kaya mabuti pa, umalis ka na dito. Ate, huwag naman! Huwag mo kong hawakan! Umalis ka dito! Ate! Wala ka ng silbi, Kayla! Kahit anong sabihin ko pa na sundin yung pag-uutos ko, hindi ka nakikinig kasi bobo ka! Malis ka! Kunin mo pera! Isama mo itong pera! Hoy, Kayla! Batang to! Sana matanggap ako dito kahit janitress lang kasi pag hindi, paano yung pag-aaral ko, Lord? Next applicant, please. Sir, ako po yan. Ikaw? Teka, sigurado ka ba mag-a-apply ka dito? Oo. Hoy, miss, baka nakakalimutan mo. Opisina tong ina-applyan mo, ha? Oo po, sure po ako kasi kailangan ko to sa pag-aaral ko, sir eh. Mag-aaral ka? Teka, ano ibig mo sabihin? Ha? Tingin mo ba tatanggap kami dito ng magtatrabaho pero magsa-sideline ng pag-aaral? Hoy, miss, ang kailangan namin dito, full-time. Hindi yung mga ganyan. Anong kala mo dito, ha? Eh, kaya ko naman po yun, sir. Pagsabay yung pag-aaral ko. Kahit janitress, sir, kayang-kaya ko. Janitress? Tingnan mo nga yung height mo, oh. Alam mo, napakabata mo pa para magtrabaho ng opisina. Alam mo, tapusin mo muna yung pag-aaral mo, hindi yung nag-a-apply ka na ng trabaho. Parang 13 anyos ka pa lang ata eh. Hindi, sir. Nasa tamang edad na po ako. Kailangan ko po talaga yung trabaho, sir eh. Sir. Sige, pero tingnan na lang natin kung makakapasa ka. Tingnan na lang natin kung tatanggapin ka ni boss. Naku, alam mo, ngayon pa lang, kabahan ka na. Kasi yung boss namin dito, masungit yun. Baka hindi mo kayanin. Bubugahan ka ng apoy. Kaya, sige na, pumasok ka na sa loob. Salamat po. Diyos ko, bata-bata nag-a-apply na dito sa opisina. Trabaho nun. Pwede naman siya bilang janitors dito. Tignan na natin kung makakapasa yun. Tsura ba nun ng babaeng yun? Ay, excuse me po. Yes, good morning. Alin? Di ba ikaw yung tinulungan ko sa kalye nung una? Na-surprise ka ba? Eh, so ikaw yung may-ari ng kumpanya? Yes, I am the owner of GNF Company and nice to meet you. Nice Kayla? to meet you po. Again, are you Kayla? Opo. Okay, so ikaw pala yung tumulong sa akin. Nakakatawa namang isipin na dito pa talaga tayo magkikita. So, magtatrabaho ka sa company ko, di ba? Oo po, kung pwede po sana. So, ready ka ba na... Kasi ako, balak kong tulungan ka talaga. Oo naman po, kahit ano pong ipapagawa niyo sa akin. Ready po ako. Siyempre, Kayla, ikaw na yung magiging secretary ko. Secretary? Oo. Hindi ba unfair sa iba yun, ate? Wala silang pake kahit anong gusto ko at anong gagawin ko sa company ko kasi ako yung may-ari. Talaga po. Oo naman. Thank you. Thank you po. Pahag nga kasi na-miss kita eh. Sobrang bait mo naman. Salamat ka pala ulit ha. Welcome po. Thank you po talaga. So, magtatrabaho ka na bukas. Opo. O siya, sige. Pero mamaya, lilibre mo na kita ng pagkain ha. Sige po. Thank you po. Sige, antayin mo ako dun sa labas. Sige po. Mauna na po ko. Thank you po talaga. Tingnan mo naman yung panahon, no? Very coincidence na magkita kami ulit. O ano, Kayla, masaya ka ba? Nandito ka sa bahay namin? Oo naman po. So, dahil Kayla? matagal ka na sa akin, Ate?
Ba ito yung kapatid mo? Oo, ate. Siya nga. Anong pakay mo? Kayla, di ba siya yung pinapasok mo sa bahay, yung nahimatay? Oo, siya nga, ate. Mayaman ka pala, ma'am. Oo, ako yung pinagbuntungan mo ng galit Ma'am, dahil sa pag-ugali mo. Kayla, siya pala yung kumukup sa'yo. Balik ka na sa bahay. Wala na kasi akong kasama. Tsaka, nabaon ako sa utang ngayon. Wala Ano nga akong pangalan ulit ng ate mo? Ate Abby po. Hoy, Abby ha? I tell you, wala ka ng karapatan sa kapatid mo. Simula nung pinalayas mo siya at pinagdamutan mo siya sa panahon na gusto niya mag-aral, hindi mo nga magawa eh. Hindi mo maibigay yung gusto niya. Hindi ka nawas kapatid mo? Tapos ganyan yung itsura mo ngayon? Anong nangyayari sa buhay mo? Ma'am, nabaon kasi ako sa utang. Kaya, sana kung may awa po kayo, sana bigyan niyo po ako ng pera. So karma hits you! Nararapat lang sa'yo yan. Tsaka Abby, kahit siguro yung taong naghihingalo at humingi ng tulong sa'yo, harap-harapan, igugustuhin mong mamatay. Alam mo ba yung ginagawa mo? Hindi yan makatao. Makasarili ka. Kayla, balik ka na. Magtitinda na tayo ng isda doon. Swerte ka naman pala na siya yung kumukup sa'yo, Kayla, kasi mayaman ka naman po pala. Uulitin ko, Kyla, ha? Huwag ka na magpapadala sa ate mo. Kasi nagdadama lang yan para makuha yung atensyon mo ulit. Di naman talaga, ate. Kayla, hindi naman kita sasaktan. Gusto ko lang sumama ka sa akin. At Ayoko saka na sabihin mo sa'yo. naman sa kasama mo na si ma'am na bigyan niya naman ako ng pera para... Uulitin ko, Abby, ha? Huwag mong didisturbuhin si Kyla ulit. Ate, tala na. Iwanan mo yan si Ate Abby. Alam mo bang parang kapatid na ang turing ko sa kanya? Kaya Ma'am, wala ka ng karapatan nito. Maayos ang buhay niya. Kaya ikaw, wala kang magawa sa buhay mo, malis ka na lang. Kasi wala kang maaangkin na na pera sa kapatid mo. Hindi ko hahayaan na bibigyan ka ng pera ng kapatid mo sa pinanggagawa mo sa kanya. Napakasama mong kapatid! Ate, tama na, ate. nagbago naman po ako, ma'am. Hindi na po ako yung dating masungit tsaka mataray. Siguro sa ngayon. Kasi matinding pangangailangan mo. Di ba tama ako? Ate Abby, umalis ka na. Ngayon, sasabihin ko sa'yo kung ipipilit mo sarili mo para makuha ang atensyon ulit ng kapatid mo, umalis ka na lang. Ano? Magtitigan pa talaga tayo dito? Ano gusto mong mangyari, Abby? Ipakalagyan pa kita sa gwardya? Sige, Ate, ma'am. tama na yan, Kayla, ate. kung gusto mong umuwi, bukas yung bahay, ha. Hindi na ako uuwi, ate. Umalis ka na. Alis! Magdasal ka hanggang magbago yung pang-uugali mo. Ate, tama na, ate. Kayla, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung nagawa ko sa ate mo yun. Kasi pagtatanggol talaga kita hanggat kaya ko. Kasi malaki din yung naitulong sa akin eh. Okay lang, Tara ate. na.